boses. Kumuha pa siya noon ng ballpen at papel at isinulat ang nararamdaman niya at sinabing hindi masakit ang lalamunan niya. Hindi makate o ano, pero hindi pa rin siya makapagsalita. Mas naman, ma. Dalhin na kaya natin doon sa ospital. Iba na to eh. Ay sige, ayusin mo yung mga gamit niya. Tatawagan ko ang papa niyo. Wag na muna, ma. Baka may trabaho pa yun. Mamaya na lang. Pero nang nasa ospital na kami, walang nakitang kakaiba ang doktor. Wala daw sakit ang kapatid ko. Normal daw lahat at kahit nga ang mga nurses ay nagtataka. Dahil kita naman nila ang sitwasyon ni Trixie. Pero wala akong kilalang manggagamot. Di maghanap, ma. Magtanong-tanong tayo. Hindi ko maipagkakailan na maraming nakakakilala sa akin sa Facebook. Isang post ko lang, marami na agad ang nag-comment. Pero ang comments naman nila ay puro naaawa lang sa kapatid ko. At humihingi ng pasensya dahil walang mairekomenda. Pero may isang nagpadala ng mensahe sa akin na doon na lang daw ako magpagamot sa kanila at mura lang daw ang bayad.